Ulat mula sa ICC the Netherlands, mabuti ang kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ICC, sa The Hague, Netherlands. Bagamat may mga pangamba na inilarawan ng pamilya bilang balat at buto, wala pang ulat ng seryosong medical issue mula sa medical team ng ICC. Ayon kay pangalawang Pangulo Sara Duterte, ang pagbabawas ng timbang ay maaaring dulot ng kawalan ng gana sa pagkain at dieta kaugnay ng pagiging diabetic. Inamin ni VP Sara na hiniling ng kanyang ama na sundugin o gawing abo ang kanyang bangkay sakaling pumanaw habang nasa kustudiya. Bagamat payat, sinabi niyang gumanda ang kutis nito at ang kanyang mas payat na itsura ay bagay sa kanya. Naka-schedule ang confirmation of charges hearing sa September 23, 2025 pero nakabinbin ang desisyon sa petisyon para sa interim release. Ang pinakahuli ay ang pagtatangka ni Senator Alan Peter Cayetano na payagan si Duterte sa isang mistulang house arrest sa bisinidad ng Philippine Embassy sa The Netherlands. Umaksyon na ang Korte Suprema kaugnay sa impeachment proceedings laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Pinagsanib na noong Hulyo 8 ng Korte Suprema ang dalawang petisyon. Una, mula mismo kay VP Duterte at ikalawa mula sa grupo ng mga abogado mula sa Mindanao. Pareho nilang kinukwestiyon ang bisa at konstitusyonalidad ng ikaapat na reklamong impeachment. Inatasan ang mababang kapulungan at Senado na magsumete ng beripikadong dokumento at sinumpaang salaysay sa loob ng 10 araw, hindi maaaring palawigin. Kabilang dito ang katayuan at petsa ng pag-endorso ng unang 3 reklamong impeachment. Linawin ang autoridad ng House Secretary General sa pagpapasa ng mga reklamo. Tukuyin ang timeline mula sa pag-endorso hanggang sa paglalagay sa order of business ng House. Pinalilinaw ang espesipikong proseso ng Articles of Impeachment. Tukuyin kung nabigyan ba si VP Duterte ng patas na pagkakataong sagutin ang mga ebidensya. Ikinababahala ang posibleng pagtakas ng mga utak ng krimen sa mga nawawalang sabongeros dahil sa patuloy na pag-recover ng pinaniniwalaang kalansay ng mga biktima. Mahigit 30 technical divers mula sa PCG ang sumisisid sa lawa ng Taal, partikular sa Laurel, Batangas. Nakarecover ang mga divers ng ilang sako na may mga hinihinalang sunog na buto ng tao, may ilan pang may sandbags. Natagpuan ito malapit sa lokasyong itinuturo ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na nagsabing doon itinapon ang mga biktima. Isinasailalim na sa forensic at DNA testing ang mga buto. Magde-deploy ang PCG ng mga remotely operated vehicles, ROVs, at aerial drones. Humihingi rin ang DOJ ng teknikal na tulong mula sa Japan upang mapabuti ang visibility sa ilalim ng tubig. Ang pagkakatuklas ng mga buto ay breakthrough, kung saan idinadawit ang pangalan ng gambling czar na si Atong Ang, aktres na si Gretchen Barreto, at higit 15 police officers sa karumal-dumal na krimen sa ating panahon.